Marami-rami na naman akong naipon na labahin, kaya tara, samahan nyo kami sa panibagong araw namin. Welcome to my mini vlog! Aapat lang naman kami sa bahay, pero news ko, hindi na kami maubos-ubusan ng labahin. Kaya nandito na naman kami sa suki naming laundry shop. Bang nakasalang na nga yung damit namin, nandito muna tayo, palakad-lakad sa labas. Kunwari, tayo yung may-ari ng laundry shop. Char! 5:30 na ng hapon yan, at tamang-tama naman na mayroon ngang taekwondo class si kuya, kaya dito na lang kami sa may harap nila. Hindi pa naman tapos yung winawashing natin, kaya eto, palabas-labas muna tayo dito. Wala lang, pinapakita ko lang sa inyo na nandito lang kami sa city. Usual, kasama ko na naman yung dalawang bagets namin. Dahil wala naman tayong katuwang sa buhay, kaya magkakasama kami kahit saan. Mga oras na yan, tapos na nga tayo sa washing. At eto, ida-dryer na natin sa taas. Marami-rami talaga akong labahin ngayon, mga mare, gawa nga na nagpalit na ako ng mga bedsheet at mga pundan ng unan. Ang pinapalaundry ko lang naman ay yung mga dikolor. Pero pag mga puti na damit, nako, hinahandwash ko na lang mga mare. Pag nagpapalaundry talaga ako mga mare, nako, dalawang load talaga yung kinukuha ko at self-service. At itinataon ko talaga na mayroong taekwondo class si kuya para isahang lakad na lang. 2 oras din yung waiting namin dun sa taekwondo class ni kuya, kaya instead na dun kami maghihintay, abay dito maglalabada na lang kami. Sabi nga nung isang kakilala ko mga mare, nako, ang sarap-sarap daw ng buhay ko. Diyos mayo marimar, walang masarap na buhay. Kala nyo lang yun. Yung pagiging full-time mom or stay-at-home mom, napakahirap nun. Lalong-lalo na nasa katulad ko na may 3 buhay akong iniingatan at pinapalaki. Yun palang mga mare, napakahirap na yun. Huwag mo na rin isama yung pagluluto mo, pag-aasikaso, paglilinis ng bahay, pagiging driver mo pa, hatid sundo sa school. Nagkakasakit pa yung mga bagets mo, nako, nagiging doktor ka pa, minsan nurse. Yung trabaho ng pagiging nanay, nako, 24/7 yan. Kaya huwag nyo kami ini-etchos-etchos dyan, charis. Back nga pala dito sa ginagawa ko, eto, nagtutupi na nga ako. Yes, mga mare, kailangan na muna nating tupiin ito bago tayo uuwi. Dahil alam nyo na, yung pagtutupi talaga ng mga damit, kumot, at mga gamit ng bata, ang pinakamahirap gawin. Dahil kung hindi ko pa to itinupi at inuwi ko pa ng bahay, naku, aabutin to ng 1 week, minsan 45 years. Kaya mas mabuti na yung dito pa lang sa laundry shop, naku, tutupiin ko na. Ayan na nga yung tinutupi ko, yung bedsheet. Kung may mga degarter dyan na bedsheet, eto na. Alam ko may naiba talaga tayong mga kananay dyan na hindi marunong magtupi ng ganitong bedsheet, mga mare, kaya eto yung mga ginagawa ko, mekos-mekos lang. Dati-rati, naku, sinasalampak ko lang yan, pero nung natutunan ko ng tupiin ito, naku, mekos-mekos na lang. Kung paano ba tutupiin yung mga ganitong bedsheet, nako, sabi ko sa inyo, i-search nyo lang sa YouTube, meron yan. Mas maganda pa rin yung maayos yung pagkakatupi natin ng bedsheet. Kaya inaral ko talaga mga mare. 5 o'clock naman kami dumating dito. Kung hindi ako nagkakamali mga mare, nako, nasa 6:30 na yan ng gabi. At kailangang matapos ko na ito bago mag 7 o'clock dahil yun ang labasan ng taekwondo class ni Kuya Sian. Ang goal ko talaga mga mare, pag nagpapalaundry talaga ako dito, kailangan bago kami uuwi ng bahay, nako, tapos ko nang tupiin tong 2 basket na to. Kaya sa mga nagsasabi dyan na nasa bahay lang naman kaming mga nanay, wala kaming ginagawa, nako, nagkakamali kayo, hakot award kami. Pag nagpalit tayo ng mga posisyon sa buhay, nako, baka wala na kayong ginawa kundi puro reklamo, wala pa kaming sweldo niyan. Wow, buhay!